Network Entertainment. Welcome sa panibagong episode ng The Red Door Podcast PH. Ayun, muntik na naman ako magkamali. Saturday pa lang ngayon, ano? Kasi yun na yung updated na pag-upload natin, eh, no? Yes. Every Saturday ng 6 p.m. 6 p.m. Ayan, maraming salamat pala. Nakakadalawang episode na tayo na maganda yung numbers. Yes. Ay, teka lang. Baka may magtanong. Kulang tayo. Ha? Kulang ba? Joke lang, pre. Kung nasaan ka man. Kung nasaan ka man ngayon. Hindi kasi siya pwede ngayon sa schedule niya. Alam mo naman si Pre, busy sa mga business na hinahandle niya. Sobrang busy niya kasi araw-araw na siya nagko-content pa. Oo nga pala, oo. Tsaka yung TikTok niya kung nakita mo. Oo. Nag-ano na siya, 6 digits na siya. Sa views. Dati parang naiinis pa siya na parang ang konti. Hindi, parang 1K daw, masaya na siya. Ngayon, maabot na siya 500K. 300K. Yes. Yan, congratulations, pray for me for being consistent once in your lifetime. Ayan. Before tayo mag-proceed, gusto ko lang i-shoutout syempre yung mga members natin. Ito yung mga nagbabayad monthly. Ay, nagbibigay ng nagbabayad sila monthly as support sa YouTube channel ng The Red Door Podcast PH. Shoutout kay Jordan Marcelo 0512 All Out Pamangkin. Super Manolin All Out Pamangkin. Kay Bien Arceo Supportive Pamangkin. Roma May 31 All Out Pamangkin. Ryan Nazaki Zuki Kuya Kilabot 7045 Supportive Pamangkin. Siyempre si Ivan Cadiente 9854. Sino pa? Si Usaping Mitolohiya. Si Vin 7297. Si Jabrins L19. Queenie Lamban 846. Kenneth Pulido 9181. Si Popoy Gaming at si The Mad Cat. Uy, si The Mad maraming Cat. Salamat sa inyo. Si The Mad Cat, tinan mo 3 months na siyang sumusuporta. Grabe, consistent. Pero The Mad Cat, meron kaming regalo sa iyo pag naka 6 months ka. Oo, sige. Ano yan? Hindi, magiging ka na. Ano nga ba yun? Yung, di ba, pag contractual ka lang, after 6 months. Regular ka na. Regular ka na. Magiging regular ka na. Madadagdagan ng 50 sahod mo. So yan, ito. Gusto ko din syempreng, basa tayo ng konting mga comments. Okay? So ito, galing kay Dreamo. Sabi niya, "Hi po, TRD PPH. I love your contents. More power to you po sa inyo." Maraming salamat sa iyo, Dreamo. And ito naman kay Ina Shello 438. Nice stories, may ganyan din po sa aming lugar noon. For info po, sabi ng isang exorcist priest, ang Santo Niño po ay hindi sumasanib sa tao. Binigyan tayo ng kalayaan para mamili between good and evil. Hindi sasanib ang Diyos sa isang tao. Salamat po. Ayan, ito naman galing kay Daisy. Nakaka-proud kayo mga titos. Dati nagsimula lang tayo sa 1,000 to 2,500 views. Ngayon, pinagpipray ko sana mas madaming pa manonood sa inyo. Been a silent listener since day 1. Nakapagpa-shoutout na din ako dati ha. Ayun, shoutout ulit sa iyo Daisy. Maraming salamat sa comment mo. Tito James, may gusto ko basahin? Ako naman ang magbabasa. Wait lang. Muntik na ako magkamali. Muntik pang bad comment yung mabasa ko. Pero naisip kasi namin nito mga nakaraan ni na Tito Ian and ni Tita Prey na hindi na lang siguro kami magbabasa ng ng mga bad comments. Yes. Kasi parang nakakadagdag siya negativity. At saka parang pinaka-iniisip na lang namin sa mga bad comments, hindi naman sila kumikita dun eh. Pero kami kumikita. Charot. May kinita ka na ba sa comment mo? Wala. Anyways, ito. Sabi ni Ayan Tosyo 1993, team replay ako mga tito, like mga ilang beses ko nang nireplay tong video. Ha. Salamat sa pag-shoutout sa aming MLBB community sa loob ng TRDP. Pansin ko ang laki ng improvement sa production plus yung mga subtle changes na ginawa nyo. Kita-kits ulit sana tayo mga tito next time. Ha. Parang tumarsik pa yung laway ko din. Sorry. Salamat mga titos na shoutout pa nga ni. Appreciate po. Sabi naman yun ni June Andrew Signo 7474. Tapos sabi naman ni Lenny Beth Labrador 1314. Hi Ate Prey, guwapa.
and Poging Titos Ian and Jamesu. I'm listening while I am on duty sa bahay. More viewers and subscribers. God bless. Ayun. Maraming salamat sa inyo. sa mga nag-iiwan ng mga comments sa YouTube at sa Spotify. At kung hindi pa kayo nakafollow sa Facebook page namin, follow nyo kami, The Red Door Podcast PH. Tapos meron din kaming Instagram, The Red Door Podcast PH. Ayun. Pasensya na nga pala dun sa mga nag-send dito nung para kay Prey ha. Siguro wait nyo na lang sa next episode yung pagsagot Mga ni readings. Prey sa mga tanong nyo. Pero kung gusto nyo, pwede ko siyang pasapiin sa akin ngayon. Sample nga isa. Kasi yung parang ito ko lang Joke lang, Prey. Kita-kits, Prey, sa May 9. Meron kaming, again, ulitin ko na naman. Anong meron sa May 9? Ghost Walk kasama ang Paranormal Philippines. Abangan nyo yan ha, gagawa namin ng vlog yan. Ay, sakto. Kapag pinost natin to, ito yung araw na nasa Ghost Walk tayo. May 9 to eh. Oo. Diba? Saturday. Yun, sakto. So, yun. Maraming salamat ulit, Theophilus, for inviting us dito. So, ayun. Start tayo ng mga kwento. Oo, sige. Okay. Sinubukan namin yayain yung Book of Bad Ideas. Nandun sila sa may kabilang studio. Oo. Kaso nagsushoot din sila ngayon eh. Sabi namin, tara, kayo na lang mag-guest. Apat tayo magkwentuhan. Kaso nagsushoot din sila ngayon. Ano ba mga mapagkukwentuhan ulit natin ngayon? Ito, ngayon, yung mga pagkukwentuhan natin is mga binasa natin sa Reddit. Oo. Okay, meron dito na mga susubukan namin ikwento kasi may nag-request sa atin na sana katulad daw ng dati na yung hindi binabasa. Parang kinukwento lang. Kaso kasi ang hirap eh. Ang hirap ngayon eh. Na sana katulad dati na hindi pa nauubos. Nauubos na yung mga maganda. Kasi talagang ano yun eh. Oo. Naalala ko nung mga nag-uumpisa pa lang tayo, Paps, sa The Red Door Podcast. Yung mga stories na dineliver natin nun. Maganda siya talaga. Kasi ano yun, talagang yung ano ba yung tamang handpick yun handpick talaga yun mga eh. curated na Oo, no? Tsaka basta may way para mahanap yun. Pero kapag ngayon, parang wala. Hindi ko rin alam, Paps. Feeling ko, naglinis din sila eh. Oo. Ng database nila. Kasi may mga kwento na nabasa ko dati na hindi ko na mabasa Hindi mo na ngayon. mahanap. Oo. So yun. Yun. Actually, sinusubukan din talaga naming maghanap pa ng mga sing quality nun. Hindi namin alam kung tumaas ba yung tolerance namin sa takot. Kaya parang pag nakakakita kami ng story, iniisip namin, parang hindi to nakakatakot para sa mga viewers. No? Minsan may ganun eh. May ganun tayong sakit eh. Na parang, meron na parang para sa kanila, okay, ang ganda. Pero baka tumaas din yung expectation natin or parang standard. Oo, tumaas yung standard sa natin. So yun. Pero ito, may mga kinuha tayo. Sana magustuhan nyo. Ayun. Pero bago pala yan Paps, di ba last time sinabi ko na may naaamoy akong something sa Oh, ano nang balita dyan? Paps, nung isang araw, di ba nakwento ko sa'yo na may burol sa harap ng bahay namin. Kasi basketball court yung harap ng bahay namin eh. May burol doon nung nakaraan. Parang almost 1 week din or parang 5 days din nakaburol doon. So, medyo tahimik kasi walang walang nagba-basketball sa court eh. So, ito nung nakaraang araw, parang wala na. Tapos na yung burol eh. Tapos, nagluto ako. 'Di ba nag-post pa ako ng story na nagluto ako? Steak. Paps, may kakaibang narinig ako dun sa video. Ito Putik na yan. Kinikilabutan hindi ito ako. Hindi ko alam kung narinig mo siya kasi dun sa edited, Paps, rinig eh. Ayan ang ayaw ko eh. Yung pag may mga ebidensya eh. Wait lang Teka lang, bakit nawala? Ayan Wait lang. lost media na agad. Hindi. Ibig sabihin, wait lang. Para lang malinaw yung context. Nagluto ka ng steak, in-story mo. Oo. So, binibidyoan mo yung Yung niluluto ko. na may piniprito. Oo. Tapos, nung pinapakinggan ko, Paps, yung video, may may narinig ako. Ito. Sa story ko na lang titingnan dito, wala, di ba? So, dito meron. Ano yun? Hindi ko alam. Ano yun? Hindi ko alam. Ulitin ko Ito. Yan. Ano yun? Kahit hindi mo nga ikwento sa akin, alam ko eh. Alam ko kung ano yung kakaiba eh. Oo, yun. Ano yun? Kasi di ba may background ako, naririnig yung habang nagkakat ako ng steak. Pero yung, may gumano na hindi ko alam kung
Alam mo yung ano ko? Alam mo yung kung ita-translate ko sa POV ko kung ano yung narinig ko, parang in agony na boses. Oo, parang ganun. Pero wait lang. hindi ba? Ayoko ma-jig sa moment ngayon. Ano yung ikinamatay nung binurol? Hindi ko alam, Paps. Ang daming beses. Ayaw mo alamin? Hindi, ayoko. Pero ang daming beses, Paps, na nasa court lang yung burol, di ba? Ang daming beses na gusto kong lumapit Sumilip. para tanungin kung sino yun. Kasi malamang taga dun lang sa amin yun eh. Tsaka yung mga ibang tao na nandun na sumisilip, makilala ko. Pero kasi, ewan ko, may pumipigil sa akin na pumunta kasi ang hirap, Paps, magpagpag. Kasi Bakit? lagi ko nakikita pag pauwi na ako. So ibig sabihin, pag pumasok ako doon, nasa tapat na ng bahay ko, lilipat pa ako, lalayo Oo pa nga, ako no. para magpagpag. Pero wala kang idea kung lalaki o babae. Lalaki. Oh. Lalaki. Lalaki yung binurol. Oo. Boses ng lalaking in Ayun nga agony yung naririnig ko. Parang naano ako na parang, hala, ano ba? Wait lang, pag walang sound, pag sa raw, parinig ito, na ako sa raw. titingnan ko yung raw kung nandito. Alam ko nandito yung raw. Baka kasi sa music nung story. Hindi, sige, ito. Tatanggalin ko yung music. Ayan, ito. Ito siya, ulitin ko lang kasi, ayun dito yung banda, di ba? Meron talaga? Andun siya, so wala siya sa music. Meron talaga? Tsaka naririnig, Paps, yung ano eh. Ano yun? Hindi ko alam. Di ba wala ka ng aso dyan? Mas lalo ko na, wala na akong aso. Kaya nga mas lalo akong kinalubutan niyo kasi hindi ko naisip na pakinggan yung Sa raw. unedited. Oo, yung sa raw. Okay guys, so ayoko Hindi ko na. na alam kung habang pinapakinggan nyo tong episode na to, rinig nyo ba yung... Hindi, ilalagay ko tong video Sige. dun sa ano. Pero sa akin ngayon, kahit hindi sabihin ni Tito Ian ko ano yung kakaiba, napansin ko agad May naririnig akong... Kaya sabi ko parang in agony yung boses. Ano ba yan, pre? Kung kailan kailangan ka dito sa kakawala. Kaya nga eh. Pero... Anyway, hindi, Goosebumps paparinig natin to kay Prey next time. Tapos tingnan natin kung ano yung Yun. reading niya. Wala Ako akong wala yun? akong maisip na pwedeng way. Mm-mm. Minsan kasi, Paps, may mga... Ako naman, may experience din naman ako sa ganyan, sa editing ng video. Oo. Habang nag-edit ako ng video, may naririnig ako na parang boses na sumasabay sa akin. Pero naisip ko, nakuha ko na hindi na ako natakot doon kasi nakuha ko na yung parang pinaka-explanation niya. Ano? Sa may noise cancellation yun. Na parang may, syempre di ba nasa apartment nga ako, syempre hindi maiwasan na may maingay sa paligid. Ano niya siguro parang, yun nga, noise cancellation. Pero Tinatanggal Paps, niya. kung yun, hindi ko na ni-noise cancellation to kasi nagluluto lang naman ako. Oo, eh. yun nga. Kaya Kasi nga malabong... nag-noise cancellation lang tayo kapag nagsasalita di ba? Ito hindi. Oo, yun nga. Kaya parang, At saka linaw niya. oo. Hindi siya na-cancel Kaya nga, Paps, parang kagabi, inaano ko na lang. Parang pinupush aside ko na lang. Pero narinig ko kasi siya, Paps, nung nasa story na. Yung na-post ko na. Tapos sabi ko, ano yun? So, ang ginawa ko, tiningnan ko yung video na nandun sa photos ko. Sabi ko, nga, meron. Pero, hindi ko nang binusisi kasi andun ako sa bahay. Hindi ko na tiningnan yung raw, kung ano yung tunog. So, hindi ko alam. Ang dami ng parang kailangan na natin ng Sana makalimutan natin yan mamaya. Kasi natatakot din ako eh. Lalo na kapag sa bahay. So, Mag-isa ka pa, kailangan na natin. mag-isa ka pa naman, no? Ayun nga eh. Meron mag-susumama. Charot. Abangan. Abangan sa susunod. Ang mga na detalye. Ayun, anyway. Sige, magkwento na tayo. Ito, ako muna. Sige. Ayan. Itong kwento na i-share ko sa inyo, inabasa ko sa Reddit to. Kanina lang, madaling araw. Natuwa ako sa kwento na to kasi hindi ko inasahan na ganun yung magiging takbo ng kwento. Tungkol ito sa maglola na nakatira sa isang lumang bahay. Tapos, itong maglola na to, yung bata is nasa around 13 years old. Teenager na. Tapos yung lola niya, siguro mga nasa 60s na. Ngayon, dalawa na lang sila nakatira sa tawag doon sa bahay nila. Tapos yung bahay nila merong basement, tapos first floor, tapos may second floor.
Ngayon, yung lola niya, merong laging sinasabi sa kanya na parang, alam mo yun, yung parang kahit anong mangyari, wag mong gagawin to. Parang ganun yung sabi ng lola niya. At yung bagay na yun is, wag na wag mong bubuksan yung pinto papuntang basement at wag kang bababa. Okay. Yun yung sabi sa kanya. So parang ano to, no, Paps? Parang mga bahay to sa Amerika, no? Oo, yan. Kasi dito parang walang basement kasi parang feeling ko mainit, 'di ba? Parang mag-basement ka pa. So yun, parang ganun yung pinaka sinabi sa kanya. Nung isang gabi, itong bata na to kasi the more na sinasabihan mo yung isang bata na wag gawin yung isang bagay, mas lalong parang iikot sa utak Andun niya. yung curiosity. Oo. So parang 'di ba dati nga may mga experiment na iiwan sa loob ng kwarto yung isang bata. Tapos sasabihin na, wag mong gagawin to Yung sa may Paps, yung parang marshmallow experiment. Oo, yan. Parang ganun. So isang gabi, yung bata parang dumaan siya doon sa pinto ng basement nila. Tapos parang napaisip siya, bakit kaya bawal akong pumasok dyan? So yun, umakit na siya. Tapos narinig niya isang parang medyo late na, let's say mga 10 p.m. na, 11 p.m. na, narinig niya na humihilik na yung lola niya. Tulog na. Tulog na, oo. So siya medyo parang naiisip niya pa rin yung itsura nung pintuan ng basement. So sabi niya, paano kaya kung puntahan ko? Pumasok ako. Kasi may access siya eh. Yung lola niya kasi, ang ginagawa, may basement na pinto. Yung susi dun sa basement, nakahang lang sa gilid. Kasi matanda na eh, baka makalimutan kung saan inilagay. So ang ginawa niya, bumaba siya, galing sa second floor sa kwarto niya, kinuha niya yung susi, tapos binuksan niya yung basement. Pagbukas ng pinto ng basement, ang dilim. Wala siya makita, pero nakita niya na medyo may parang pababa. Okay. Hagdan. Kasi pa-basement pababa. Pero yung hagdan is gawa sa kahoy. Gawa sa kahoy. So, dahan-dahan siyang bumaba. Wala siyang dalang flashlight eh. So, ayun, bumaba siya, dahan-dahan. Tapos, napatigil siya kasi parang may tumusok sa paa niya. Na parang nakausling kahoy. Pero hindi naman nagano kasi may suot siya. Parang splinter. Oo, parang splinter, ganon. So yun, nagulat lang siya ng konti. Tapos maya-maya nakita niya na merong parang maliit na ilaw. Hindi ko alam kung ilaw to o lampara. Na pag inon mo, hindi mo makikita yung buong kwarto. Hindi katulad ng ganito na pag inon mo, kita lahat. Hindi ganon. Pag on niya, parang nagkailaw pero hindi mo kita yung buong kwarto. Napansin niya lang dun sa isang dulo na merong isang parang malaking cage. Oh. May malaking cage, tapos doon sa cage na yon naka parang alam mo yung naka-drape na tela. So nakatakip. Pero may cage. Tapos narinig niya na may umubo. Tapos pag ubo, narinig niya na may nagsalita. Na matandang boses, sabi, matagal na ako dito. Hindi, Ano na yan ako. Tapos ang narinig niya, Paps, umubo muna, di ba? So alam niya na may tao. Tapos sabi, sino yan? May tao ba dyan? Nung narinig niya, Paps, sabi niya, familiar yung boses. Familiar yung boses. So unti-unti siyang lumapit. Tapos paglapit niya, medyo kinakabahan pa siya. Pero inisip niya, since nasa kulungan naman, okay lang. Hinila niya yung tela. Pagkahila niya ng tela, nagulat siya. Yung lolo niya nasa loob. Okay. Pagkakaano niya, lolo, anong ginagawa mo dyan? Tapos nagulat din yung lolo niya. Sabi niya, kinulong ako ng lola mo. Kinulong ang lola mo. Pakawalan mo ko. Pero bago matapos yon, dumating yung lola. Tapos? Sabi ng lola, lumapit sa kanya, di ba sabi ko sa'yo wag kang bumaba dito sa basement? Tapos lumapit yung lola sa kanya. Natakot siya. Pero ang ginawa ng lola, alam mo yung tinulak lang. Parang pinalayo sa cage. Tapos, nagtaka yung bata. Sabi niya, Lola, bakit mo kinulong si lolo? Tapos, gaano katagal na siya dito? Sabi ng lola, hindi yan yung lolo mo. Hindi yan yung lolo mo. Ganyan din yung reaction ng bata na parang, ha? Siya yun yung itsura. Siya. Tapos, yung boses, siya. Tapos, basta sinasabi ko sa'yo na hindi yan yung lolo mo.
Ang may tawag dyan, yung iba tawag dyan doppelganger, pero skinwalker yan. Okay. Parang ganon. Ganon ba skinwalker, Paps? Yung kumukuha ng anyo ng iba. Ayun, skinwalker daw. So, nagsalita yung lolo. Sabi niya, hindi ako skinwalker. Naalala mo ba nung bata ka, nung niregaluhan kita ng pula na baseball cap, tapos niregaluhan kita ng baseball bat? So parang siya, yung bata, napaisip siya, hindi malalaman ng iba yun kasi bata pa ako noon. Tapos sabi naman ng lola, huwag kang maniniwala dyan. Kasi kapag once na nakuha na yung katauhan ng skinwalker ng isang tao, pati memories daw nakukuha. So huwag kang maniniwala. So yan. Sabi ng bata, pero lola, siya yun. Kasi alam niya itsura eh. Tapos sinasabi, hindi nga. Alam mo yung skinwalkers, di ba? Ito yung pinakamagandang example nito. Pero, yung lola niya, sabi, since nakita mo naman na to, at nilabag mo yung sinabi ko sa'yo, meron akong parusa sa'yo. Dahil nandito ka naman na kumuha ng parang spear, sibat, yung lola. Since sinuway mo ko, ito, patayin mo yung skinwalker na yan. So, alam mo yung kung nilalagay ko yung sarili ko dun sa pwesto ng bata, parang nalilito na ako. Oo, kasi hindi ko na alam kung which is which eh. Oo. Hindi mo alam kung yung lola ba? Oo, yun nga. Ganyan, yung yung naisip ko eh. Yung kasi baka mamaya, nilalansin. yung totoo, Oo. yung Tsaka bakit mo papatayin? Sana pinatay mo na dati pa. Oo, ba't pinapatagal mo? Yun. Tapos, ang nangyari ngayon, binigay sa kanya yung sibat. Kasi kasya dun sa sa cage eh. Pwede yung sibat-sibatin sa mga siwang. Oo. Sabi nung bata, lola, paano? Lolo ko yung nakikita ko. Sabi niya, hindi, basta ang gawin mo, tusukin mo lang ng tusukin hanggang sa hindi na gumagalaw. Tapos, kinuha niya yung sibat, hawak niya na. Nag-iisip lang siya. Hindi niya alam kung anong gagawin. Tapos sabi niya, lola, paano ganito? Tapos tinusok yung lola sa leeg. Okay. Pinatay yung lola. Tapos, ang nangyari, parang itong lolo, ngumiti. Tapos sabi, ayan, tama yung ginawa mo. Tama yung choice na ginawa mo. Tapos, yung sibat, hawak pa rin nung bata. Sabi niya, oo, alam kong tama yung ginawa ko. Tapos hinawakan niya yung lola. Paghawak niya sa lola, kinuha niya yung anyo ng lola. Ha? Kinuha niya anyo yung lola. So, skinwalker siya. Yung bata pang skinwalker? Oo. Tapos ang ginawa niya, pinatay niya yung yung lolo na nandun sa loob. Pinatay niya yung lolo sa loob, tapos sabi niya, ang tagal mo nang sanang ginawa to, pero since nag-fail ka, ako na yung gagawa. So kasi, yung mga skinwalker pala na to, ang ginagawa nila is sinatarget nila yung mga matatanda. Kasi wala namang may pake kapag namatay yung matanda. Tapos yung matanda na yon, meron silang ari-arian na nasa kanila. So parang ang mangyayari is, once na ma-take over na nila yung katauhan nun, na-eliminate na nila lahat ng i-eliminate, sa kanila na lahat mapupunta yung yaman. Wait lang, kailan pa nagsimulang skinwalker na pala yung bata? Ayun ang hindi pinakita dun sa kwento. Pero grabe nung binasa ko to, hindi ko alam ako rin Ang ina-expect ko pa nga plot twist, nilalansi lang nung lola yung Oo, para patayin yung totoo. Oo. Pero iniisip ko, bakit Bakit kinulong lang, di ba? Ibig sabihin, wala pala sa dalawa yung skinwalker. Oo. Andun sa yung bata pa. Na dun sa kwento, pag binasa mo, POV niya pa. Oo. Parang siya yung Oo. feeling ko kailangan ko ulit siyang siguro kailangan ko mahanap yung original article. Ito, send ko sa'yo. Oo. I-analyze ko siya. Kasi medyo para ako nanood ng psychological horror movie. Na kailangan ko ng dalawang nood. No? Ayun, ay nabasa ko yun sa Ano nga ba title nun? Ang title nun ay... Matagal na kami dito. Matagal na ako dito. Yung basement ba, Paps, connected sa parang sa may Barbarian? Baka rin yan si nag-send yan Si Zack Reger. Oo. Ano pala masabi mo dun sa may bagong Resident Evil? Sa akin, Paps, excited ako kasi hindi siya katulad nung
mga movies, previous movies na parang action-based na horror. Ito kasi parang katulad nung pinakaunang Resident Evil na survival horror eh. Oo. Tapos, sinasabi nila hindi daw connected. Pero sinabi mismo ni Zack Cregger na connected siya doon sa story. Pero yung papalabas niya na movie is nangyari sa ibang side ng city. Okay, oo. Kasi hindi lang naman hindi lang naman syempre yung nakikita natin sa game is small part lang ng Raccoon City. Oo, yun lang. Hindi natin kita yung kabuuan. At saka Paps, ano palang year yan? 1998? Oo, 98. Nakakatawa kasi may nag-comment sa trailer ng ng 1998 daw pero high-tech daw yung phone based dun sa may trailer. Ano bang phone pinakita sa trailer? Hindi, parang something high-tech. Touchscreen ba? Hindi naman. Parang something na Mm. Siyempre high-tech. Ano yun eh? Umbrella company yun eh. Ano yun eh? Paglalaruin nyo naman yung 1998 version ng Resident Evil. Meron nga mga codecs dun eh, no? Oo. Yung parang communication. Oo, di ba? Oo nga, oo. Kaya hindi pwedeng sabihin na 1998 pero high-tech yung mga gamit. Hindi naman natin sa universe yun umiikot eh. Pero excited ako dun, Paps. Gusto ko kasing makita na, di ba parang meron sa trailer na nagtatatakbo na siya. Napunta, parang kumbaga lumalayo siya dun sa may, sa may... Yung pinakaunang bahay. Oo eh, parang papunta na siya sa city. Gusto ko makita if mapupunta siya, if ipapakita kahit saglit lang yung RPD. Oo. RPD, or kahit yung gun shop kendo. Oo, yung kendo lang, no? Diba? Kasi di ba nagpalit siyang baril? Oo. Kasi pag pinakita yun, ibig sabihin, kukonek yun. Connect nga eh. Connect yun, di ba? Pero Paps, pero ewan ko feeling ko hindi directly papakita. Pero may hints lang siguro. Oo, feeling ko ganun. Kasi hindi ko lang alam kung nakuha nila yung rights nung nung sa Konami Oo. Pero ayun nga. Pero may mga hints na sabi mo nga sa akin pinakita yung green herb. Oo, may green herb eh. Pinakita eh. Yung green herb tapos pero Pops, parang feeling ko ito more on hindi siya zombie. Kasi doon sa heads up lang sa interview kay Zack Cregger, sinabi niya na hindi daw ganong kadami yung mga zombie na usual na scenes. 3 lang daw. 3 lang. Tapos yung isa doon or 2 pinakita sa trailer. Feeling ko more on BOW to. Bioorganic weapon. Okay. Yung mga katulad ng malalaki. Tapos yung nagtaka nga ako, Paps, dun sa may kamay tapos may paa sa pinto. Oo. Meron daw palang ganun na BOW sa sa laro. Pero hindi ko alam kung saan. Akala ko naman version yun ng Licker. Licker. Oo nga, no? Tama ba ako? Bioorganic weapon. Pero alam ko... Di ba yung Mr. X nga doon? Triple X, double XL. Di ba? Yung malaking nakaupo. Hindi Mr. X eh. Snorlax Mr. tawag ko Double dun eh. XL eh. Yung itsura. Ayun, bioorganic weapons nga, BOW. Anyways, makikita natin yan kung ganun. Kailan ba yun? September? Hindi ko maalala eh. Kasi natabunan ng Evil Dead Burn eh. Isa pa yun, Evil Dead Burn. Grabe. Parang eh. Excited na ako doon. Wala pang 1 oras nag-content. Oo nga, yung bibilis eh. Kasi gusto ko makita, kasi parang chinismis kasi nung nakaraan na si Ash daw or si Bruce Campbell, may chance na lumabas sa may Evil Dead Burn. Oo, Paps. Alam mo kasi, di ba, inatake sila? Oo. Ano bang ginagawa ni Ash? Oo, di ba? Tsaka sila parang helpless yung family dun eh. Oo, Paps. Parang, pero, hindi ko magets kasi hindi ko natapos tong Ash versus Evil Dead. Na parang we found you, di ba? So yun? Bakit sila hinahanap? Hindi ko alam eh. Baka kasi dahil nabuksan na yung Necronomicon. Ewan ko, parang ganun. May nagbukas nung Necronomicon. Kasi doon sa may Evil Dead na 2013 remake, di ba ganun din naman? Oo, may nagbukas ng... Pinakailaman ng magician. Nabubuhan nga ako doon yung binasa. Pinakailaman ng magician. Magician pa yung nangailam doon eh. Kasi may deck of cards siya sa umpisa. Oo. Ayun. Meron ka bang kwento dyan? Oo, may nakita ko dito. Kasi na-curious kasi ako nung nakaraan. Kung tutuusin, parang wala naman siyang mali siya. Pero parang ewan ko ba't may mga gumawa ng videos sa social media na binigyan ng parang mali siya yung Nakita mo ba yung sa Showtime? Ay, yung kay Vice Ganda. For context, merong isang contestant sa Showtime na ini-interview ni Vice Ganda. Tapos ngayon,
hindi naman to judge yung yung appearance Itong nung contestant. nung contestant. Pero may something may something dun sa contestant. Alam mo yung parang hindi siya masyadong masalita, ganun. Tapos habang nag-uusap, inaano siya ni Vice, hinahawak-hawakan niya si Vice ng ganun. Tapos Hawak talaga na ganyan. Oo, parang ganyan, inaabot niya ng ganun. Tapos si Vice naman, habang nag-hosting, kada pag nakabitaw na, ginaganon ulit ni Vice. Hinahawakan niya din yung contestant. Tapos akala ko, habang pinapanood ko yung video, isang beses lang, umulit pa, Paps. Sinend mo nga yan sa akin, di ba? Humawak pa ulit yung contestant or parang tumapik. Tapos si Vice naman gumanon din Tumapik ulit. din. Gumanon din, tumapik ulit. So aware siya. Oo. Na parang sinasabi na aware daw ata si Vice pagdating sa ganyan. Kasi may nagkwento rin sa akin na before daw, meron din daw parang interview kay Vice na naniniwala din nga daw siya sa mga pamahiin. Pero hindi niya nabanggit exactly yung about sa topic Pero kasi if isa kang tao na naniniwala sa mga pamahiin tsaka sa mga ibang superstitious beliefs, magiging aware ka sa mga ganyan, di ba? Oo. Pero grabe, Paps, kasi ako aware ako Pero parang hindi ko siya maiisip kapag nangyari Yung na. topic? Oo. Ang hirap paano yan. Grabe, no? Pero parang siya, so ibig sabihin meron siyang awareness na, Oo na. ay teka, ano to Di ba? Feeling ko pag sobrang dami mo ng Sa bagay. Kasi parang ako, let's say, nasa event ako. Tapos, pag may lumapit sa akin na, Uy pre, hindi ko Pero parang siguro kailangan nating yan no? Oo, maging aware tayo sa parang hindi naman sa sobrang naniniwala, pero ano bang mawawala kung susubukan or parang kung gagawin. Pero ang nakakatawa kasi Pap sa kwento ng topic, iba-iba pa yung version. May kwento ng topic na sabi mauusog ka lang daw. Teka, hindi ko kasi magets yung ibig sabihin o literal na meaning ng usog Ang usog ba? Ito, ang alam ko pag usog nagkakasakit. Oo, yung sasama yung pakiramdam mo tapos hindi yung parang nanlalamig ka, nasusuka. Tapos hindi mo alam kung ano yung reason. So, ang usog ba, ibig sabihin is parang term lang siya na parang napasahan ka lang ng negative na parang ganon. Na force, parang ganon. Na usog o nabati. Parang ganyan. Kaya nga may nakapagsabi na kaya daw prone ang baby sa ganyan Kasi yung parang barrier ng isang baby is hindi ganon kalakas same sa adult. Kaya mas madaling mausog ang baby. Pero kasi, di ba sabi mo nga sa previous natin na episode with sino nga kasama natin nun? Si Antoinette. Dreamcast. Hindi ka naniniwala sa usog, di ba? Or parang nabibiyesan ka sa usog. Sa usog. O hindi mo lang magets yung logic. Hindi ko lang magets talaga yung logic na kung bakit parang tinidilaan. Okay. Gets. Puwera usog. Oo, puwera usog, di ba? Pero yun nga, meron nga malakas makausog. Meron din namang prone sa usog. Marami, sobrang lalim pa niya kung pag-aaralan. Na kung titignan naman natin sa medical side, wala rin naman explanation. Oo. Anyways, about doon sa may topic, pwede daw kasi Paps na yung topic is kukunin yung swerte mo. So yun yung ginagawa ng Na kapag ka hindi mo na itapik pabalik is makukuha talaga yung swerte mo. Meron din namang topic na usog yung dadalhin sa'yo. Pero yung malala, yung parang topic na kinuwento ni Buji, yung pang-aswang. Ano yun? Yung sabi ni Buji na di ba tinanong ko siya last time, ano yung kwento mo about sa topic? Yung parang aswang yung tatapik sa'yo tapos magiging biktima ka niya. Pag hindi mo siya natapik parang may pabalik. may may mark ka na. Oo, yun, may mark ka ni Pobius. Oo, yun, correct. Tatalon-talunan ka. Kokotong-kotongan ka na lang. Anyways, itong story na ito ay may title na Tapik. Sabi niya, this story happened way back May of 2024. Umuwi galing abroad ang panganay kong kapatid. At syempre, nasa bucket list namin ang mag-outing kami buong pamilya. Napagdesisyonan namin na doon na lang kami sa isang isla sa Mindanao. Kilala ang isla na ito, lalo na ng mga Davaoenyo. Uy, hindi niya papangalanan, pero shout out sa mga listeners natin dyan from Davao. Feeling ko, kung maririnig nyo man ang story na to,
And then, malalaman nyo kung May idea saan. sila kung May saan. idea sila kung saan itong isla na ito. Fast forward. Pagkarating namin sa isla na yon, namangha kami. Sobrang ganda. Sobrang linis. Basta sobrang ganda talaga doon. Yung nabook namin na accommodations, malayo sa town proper. Parang nasa likurang bahagi siya ng isla. Malayo siya. Almost 1 hour din yung biyahe namin papunta doon. Mabundok na yung nadaanan namin at walang masyadong bahay na madadaanan. Pero, nung malapit na kami sa resort, madami namang bahay at na-amaze pa ako sa white sand nung beach resort. May free clear kayak pang kasama sa accommodations na nabook namin. Sobrang ganda talaga ng lugar na yun. Parang kung ini-imagine ko, parang Boracay level na to. Pero may mga lugar talaga dyan, Paps, na maganda. Yung mga alam mo yung, ano ba yung tamang term, Paps, sa yung hindi pa masyadong na-explore ng mga tao? Tinatawag nila ng mga Virgin Island. Oo, yung mga yun, yung hindi pa masyadong hotspot ng tourist. Oo. Ganun. Fast forward ulit. Magtatanghalian na nung oras na yon, kaya nagtulong-tulungan kami na mag-prepare sa kakainin namin. Wala kaming masyadong baon aside sa saging at kamote. Since kasali na kasi yung lunch sa binayaran namin. Hindi pa kami kumain nang may biglang lumapit sa akin. Lokal ata yun doon at parang same age ko lang. Sabi niya sa akin, mag-ingat ka sa tapik ng mga tao dito. Dayo ka pa naman. Hindi ko siya magets pero nabahala ako. Dati din kasi may nagsabi sa akin ng ganun. Fast forward. Sa lobby ng resort na yon, nag-order ako ng watermelon shake. Nang biglang may tumapik sa akin. Isang babae, mga nasa late 40s or early 50s. Sabi niya, maganda daw watermelon shake, lalo na sa ganitong tag-init. Then, nag-order siya ng mango shake. At first, wala lang sa akin yung tapik. Baka ganun lang talaga si Ale or nakasanayan niya. Kumain muna ako since preparing pa din naman yung shake. Nang bigla akong nahilo. Wala akong ganang kumain. Nasusuka at nilalagnat ako. Paps, parang ganito yung sinasabi ko sa'yo, yung feeling mo pag nauusog ka. Iniisip ko pa naman may something doon sa pagkain. Uy, pwede rin. Titingnan natin kung yun nga yung nangyari. Hindi ko alam anong nangyayari sa katawan ko. Nanghihina ako na parang hindi ko magalaw yung katawan ko. Pumunta ako sa CR at nagsuka. Pagtingin ko, pula yung naisuka ko. Hindi naman siya dugo. Walang masangsang na amoy or anything. Pero pula talaga. Saka ko naalala yung babala nung local doon. Kahit hinang-hina na ako, hinanap ko yung tumapik sa akin. Pasimple ko siyang ginantihan ng tapik. Saka paunti-unting bumalik yung lakas ko. Wala nang lagnat, hindi na din nahihilo. Buti naisipan ko na ibalik yung tapik na yon. May ibang instances daw kasi na nakakamatay yun. Di ako naniniwala sa mga bagay na ganun hanggang sa ako na mismo yung naka-experience. Sa susunod, sundin ang mga habilin ng mga locals. Kabisado nila ang lugar nila. Pasensya na at sobrang haba ng kwento ko. Ayun. Akala ko, pasensya na at susuka muna ako ulit. Akala ko masusuka na naman siya eh. Sino nag-send? Alam ko kung sino nag-send yan. Sino? Si Frankie. Oo nga, baka nga. Yun pala yun. Feeling ko. Baka kaya nagsusuka si Frankie minsan. Kasi, di ba? Natapik, no? Oo, pinapat yung yung ulo. Yun, Nako, pre, hanapin mo yung tumapik kay Frankie. Pero Paps, nakakatakot yan Kasi, natatakot ako kasi ako hindi ko napapansin yung mga ganyan. Oo, ako rin. Parang kailangan ng kakaibang level ng awareness na parang, teka, tinapik ako nito At saka 'di ba kasi tayo din naman, ano rin naman tayo parang ano ba yung parang pinaka-term doon? Yung minsan pagka kunwari may kausap tayo, parang ako, kunwari ako, pag nagbibiro ako, 'di ba minsan parang humahawak ako para malaman na joke lang 'yun ang ginagano ko minsan. Oo, tinatapik. Uy. Di ba dati may may parang yung joke na parang pag tayo nag-usap, uy, pare, di ba may mga ganun tayo dati?
Pero ngayon, nung nabanggit mo, dapat nga pala talaga maging aware tayo, no? Kasi minsan, marami tayong taong nakakahalubilo. Na baka mamaya. Pero parang feeling ko, wala pa hindi ko alam, hindi rin natin masasabi kasi minsan may mga event na parang after pagod na pagod ka eh. Hindi ko alam kung yun na yun or ano eh. Oo. Pero Paps, feeling ko hindi siya nagwo-work sa mga kakilala mo. Feeling ko nagwo-work siya sa isang tao na ngayon mo lang makikita. Bakit? Tapos bigla kang tinapik. Siyempre, Weird din naman talaga. Weird din naman na parang ba't mo ko hinawakan, di ba? Parang ngayon lang tayo sabagay. nagkakilala eh. Yun nga. Si Prey ba nang tatapik yun? Pag natawa siya, yung Ay, parang pag ganun paluwain mo rin ulit, no? oo, tapingin ko ulit. Nang mas malakas Saan? sa balikat. Sa batok. Anyway, so yun. Pero bago pa naging yan, naalala ko, Paps, bago pa nga naging mainstream yung tapik-tapik na yan. Bago pa yan na i-share sa mga kwento, bago pa yan na narinig ko na muna yung kwento na nga yan. Kinuwento sa akin ng isang kawork ko dati sa mall. Alam ko, na-share ko na yun eh. Yung sabi ko nga na kapag may mga piyesta sa probinsya, nagbababaan yung mga katutubo. Okay. Pero doon sa kwento niya, naman, pag na-kurso na dahan ka, parang pasiko. Parang pag nagano. Habang naglalakad lang or? Oo, yung kunwari, nandun sa piyesta, di ba kumuha pagkain, tapos nayabangan sa'yo. Pag naganon ka, ayun, matik yun. Lakas daw ng nun. Usog sa'yo. Usog ka talaga kapag ganun ko. Usog ka pagilid eh. Usog ka palayo eh. No? Pero parang nakakatakot din naman kasi. Isipin mo kahit hindi tapik yon, parang kapag may nang ganun sa'yo, na random, maano ko din na parang problema nito. Oo. Na parang, tapos pagtingin mo, baka lang ako. Tawag doon, judgmental lang ako. Yung tipong may nang ganun sa'yo, pag tumingin ka sa mukha, tapos yung mukha parang ito yung mga nantatapik talaga. Oo nga, no? Pero wala naman atang wala pa naman atang stereotype sa mga nantatapik eh. Wala pa naman pag nakita kayo ng ganyan tapos natapik kayo yan, mag-ingat kayo dyan. Diba? Ito yung mga mukha nang nagtatapik eh. May kasabay na video yun eh. Naalala ko yung kay Vice Ganda na nag-trending. Yung ginawan ko. Same? Hindi naman. Ginawan ko lang ng content yun. Kasi may nagtag sa akin doon. Parang haunted. Nangyari to sa ibang bansa. Parang Phil-Am sila. Na family. Tapos parang nag-book sila ng isang cabin na sabi, based sa caption is haunted daw. Hindi cabin in the wood. Malala yun. Haunted cabin daw na parang buong pamilya sila, Paps ha. Buwaba sila galing sa hagdan. Tapos may... may video si Prey niyan. Nag-react siya dyan. Tapos yung may bumubukas na yun. Hindi ko mag-gets yun, Paps. Ano bang nangyari doon? Poltergeist daw? Hindi, parang ganun. Kasi ang poltergeist naman ng entity or spirit na nakakahawak ng gamit, di ba? Oo. Nakakapagbalibag-balibag. Basta yun, family yun sila. So parang sila, nasa ibang bansa yun. Nasa ibang bansa nangyari yun. Tapos, tinitingnan nga nila yung cabinet. Kasi hindi na nakunan yung mga first part eh. Basta parang based dun sa mga nagsasalita sa video. Yung nagulat na sila. May bumukas na daw yun nung una. Tsaka di ba parang galing sa taas yung tapos tsaka lang binidyohan. Tapos may mga nasa baba na. Oo. Parang bubukas. Tapos, hanggang sabi pa nga nung isa na baka hindi ulit mangyayari kasi madami tayo dito eh. Hanggang yung isa parang tinont niya na, sinabi niya na kung sino man gumagawa nito, open this right now. Sabi niya ng gano'n, 'di ba? Tapos wala pa. Tapos 'di ba may mga tao sumilip-silip pa. Tapos nagsigawan sila kasi biglang gumuno na bog yung bumukas. Tapos may isa pang lumapit eh, sinarado niya pa. Tapos after niya isarado, binitawan, bumukas ulit. Tapos yung last part, yung pang Ay, na ganun ba? Nag-back and forth Hindi ko tinapos eh kasi... Tapos sigawan na sila, makit na sila. Doon sa may original video, napa-comment pa yung ano nga bang distributor yon? Basta blue check eh. Movie house? Oo. Basta yung marami silang horror movies. Nakalimutan ko lang kung WBO 20th. What if? Na promotion. Hindi ko lang alam. Kasi ako, Paps, ang pinanood ko, parang nabullshitan ka agad ako parang too good to be true, no? Parang, okay na sana yung ganun lang, pack dalawa. Pero yung ganun, yung parang dugudugudug, ganun, parang hindi na, parang, tsaka, ewan ko, first time ko makakita kasi ng putong dami nila, tapos biglang nag-manifest ng ganun. Sa camera pa. Oo. Diba? Parang,
Rare, ano yun, rare pull yun. Pero pwedeng may nakaisip lang ng prank na yon. Tapos kaunti lang yung magkakasabwat. Tapos ang ibibiktimahin buong family. Di ba? Pwede. Kaya ganun. genuine yung ibang reactions ng iba. Oo. Kasi hindi nila alam eh. Pero yung ng prank siguro tawa-tawa na sa gilid na Ang kawawa nasa loob ng cabinet yung taga ganun. 'Di ba? Yung nasa likod. 'Di ba? Tapos nakalimutan na siya, no? Nandun siya. Nagtakbuhan yung iba. Dito nabubuksan galing sa loob eh. Naiwan na siya. Hanggang sa ang ending, siya na yung Gimulto na talaga siya. Siya na yung naging multo dun sa may cabin na yun. Kasi nakalimutan siya eh. At doon nagumpisa ang Cabin in the Woods. Correct. Charot. Parang sa may El Orfanato. The Orphanage. The Orphanage. Ano yan? Hindi ko alam. Guillermo del Toro na may orphanage tapos may nagmumulto tapos parang natuklasan ng babae na yung parang isa pala dun sa nagmumulto is nagtago-taguan sila Paps tapos hindi na nakalabas. Ay, ito ba yung Namatay. kinukwento mo na? Ay, hindi. Oo, Iba pa maganda pala to. yun. Iba pa pala. Ang kinukwento mo na naalala ko, Paps, yung yung, nakalimutan ko yung title, pero yung siya yung nakapatay sa anak niya kasi parang naiipit niya. Hindi. Yung sa may phobia part 2. Nung nakaraan yung pinagkwento. Ito naman maganda kasi nagtago-taguan yung mga bata, Paps. The Orphanage. Oo. El Orfanato. Tapos yun, naiwan siya sa loob ng, saan siya nagtago? Box? Nakalimutan ko eh. Basta yun ang yun na yung parang kinamatay niya, Paps. Tapos Hindi na siya nagmulto nahanap doon? po. Tapos, Walang naghanap sa kanya man lang? Ay, hindi kasi orphan sila oo. na nasa orphanage. Ay, ito, Mexico? Oo. Guillermo del Toro yan eh. El Orfanato. Okay. Mabanggit ko lang, Paps, yung kanina pala, yung sabi mo na, baka naman marketing strat, pero hindi pala, Paps. Minsan pala ginagawa talaga ng mga blue check yung Yung nagko-comment. mag-aano sa mga Trending videos. Kasi parang easy advertisement di ba? Kasi sila yung mangingibabaw sa comment eh. Oo nga, no? Tapos maaalala ng tao, nag-i-exist sila. Kasi di ba napag-usapan natin dati na for example yung Coca-Cola, bakit pa sila gumagawa ng commercial? Sobrang benta naman ng product nila. Kailangan nila maging, ano nga ba tawag doon? Yung presence nila na parang, nag-i-exist pa kami. Oo. Di ba? Parang, nakalimutan ko yung term na gamit, pero ayun. May kwento ka pa na may isa pa ako dito. Sige. Ikaw muna ulit. Sige, kung mahanap ko. Ayan, ito. Ito naman galing to sa Reddit din. Medyo nagustuhan ko yung kwento kasi medyo twisted din. Ang title nito ay, hindi ko maalala kung ano yung title, pero tungkol siya sa mag-asawa at ang anak nila. Ayan. So, katinang ilong ko. Ayan. Medyo hindi maganda ang relasyon ng mga magulang ko. Ang tatay ko ay isang sobrang debotong Kristiyano mula pa noong bata siya. Sunday school, araw-araw na Bible study, lahat na ng ganun. Doon niya rin nakilala ang nanay ko sa Christian school nila. Lumipat si mama noon matapos mapatalsik sa dati niyang paaralan dahil halos linggo-linggo siyang nasasangkot sa suntukan. At ang eskwelahan lang ng tatay ko ang tumanggap sa kanya. Pero ayon kay Papa, ni katiting nakawalang galang o pagre-rebelde ay hindi ipinakita ni Mama habang nag-aaral siya roon. Walang away, walang cutting classes at hindi raw siya kahit minsan nagmumura sa loob ng campus. Nagkakilala sila sa science class ni Papa. Umupo si Mama sa harapang hilera at katabi niya mismo. At siguro dahil sa pagiging malapit nila sa isa't isa, doon nagsimulang mabuo ang pagmamahalan nila. Salamat sa science, di ba? Tinuloy ni Mama ang pagpapanggap bilang inosenteng schoolgirl hanggang graduation. Pagkatapos nun, wala pang isang buwan matapos ang seremonya ay nagpakasal agad sila at boom, ako ay isinilang. Sa tingin ko, doon talaga nagsimulang mabuo ang tensyon sa relasyon nila. Siyempre, hindi nakaka-relax ang magkaroon ng anak habang teenager pa kayo. Napilitan pang kumuha ng isa pang trabaho si Papa para masuportahan kami. At si Mama, buong araw lang siyang nasa bahay para bantayan ako. O sabi ko nga, bantayan, ha? Ang totoo, ang naalala ko lang noon ay lagi siyang nakalubog sa pagbabasa ng mga libro niya. Mukhang sinauna ang mga librong binabasa niya. Leather-bound, dilaw at gusot ang mga pahina.
Necronomicon. Yun na nga eh. Yun na yung naisip ko agad eh. Oo. At kahit gaano niya kadalas basahin, parang lagi pa rin nababalutan ng alikabok. Bilang 5 taong gulang noon, wala naman akong ideya kung ano ang ginagawa niya. Ang alam ko lang, mahilig magbasa si mama. Pero nang mag 12 years old na ako, hindi ko na napigilan yung curiosity ko at sinubukan kong tignan kung ano ba talaga ang binabasa niya. Karamihan sa mga libro niya ay nakatago, nakalock sa aparador at isiniksik sa likod ng mga damit niya. Parang itinadhana talagang matuklasan ko ang mga yon nung araw na yon. Huling bahagi ng Nobyembre noon. At syempre gusto kong malaman kung ano magiging regalo ko sa Pasko. Saan pa ba magandang maghanap kundi sa aparador, di ba? Nadismaya ako ng puro damit at amoy mothballs lang ang makita ko. Pero may kung anong nagtulak sa akin na maghukay pa ng mas malalim. Parang may nagsasabing makikita ko ang hinahanap ko basta't magpatuloy lang ako. At doon ko nga nakita. Mga libro tungkol sa black magic, demonology, witchcraft, at lahat ng uri ng kadiliman. Biglang bumigat at sumikip ang hangin sa paligid ko. Pakiramdam ko'y may nakatingin sa akin, pero hindi ko makita kung sino. Habang nakatitig ako sa mga libro, litong-lito pa rin sa kung ano ba talaga ang tinitingnan ko. Halos malaglag ang puso ko nang marinig kong bumukas ang pinto ng kwarto. Agad akong nagtago sa likod ng mga damit at sa himala ng Diyos, hindi ako nakita ni mama nang pumasok siya sa aparador. Parang nabubulag siya sa kagustuhan niyang makuha ang mga libro dahil dumampi pa nga ang kamay niya sa balikat ko habang inaabot niya ang isa. Isinara niya ang pinto ng aparador. Iniwan ako mag-isa sa dilim habang naghihintay. Pakiramdam ko'y lalabas na sa dibdib ko ang tibok ng puso ko at ang tanging magagawa ko lang ay hintayin ng tamang pagkakataon para makatakas. Habang naghihintay ako, nagsimula siyang magbasa ng malakas mula sa libro. Wala akong maintindihan sa mga sinasabi niya, pero ramdam ko ang kasamaan sa bawat salitang binibigkas niya. Parang walang saysay ang tunog nito. Isang wikang hindi ko maintindihan, pero inuusal niya yon na parabang libo-libong beses na niya itong ginawa. Biglang nagsimulang luminaw ng luminaw ang ilaw sa kabilang panig ng pinto. At biglang yumanig yung kwarto. At sa bawat segundo, lalong lumalakas ang ingay sa bahay na parang kulog. Patuloy lang sa pag-usal si mama. Inuulit-ulit ang parehong banyagang kataga. Sa gitna ng ingay, sa nakakasilaw na liwanag, patuloy lang siya. At bigla na lang tumigil ang lahat ng ingay. Umabot sa suktulan ng liwanag bago tuluyang mawala. Saglit na tumahimik, mabigat at nakakailang na katahimikan hanggang sa may bagong boses na nagsalita. Isang malinaw na boses ng lalaki. "Pangatlong beses na ito ngayong araw sabi ng lalaki. Ramdam ko ang lalim ng boses niya sa dibdib ko habang nagpapatuloy siya. "Maya't maya mapapansin din ng asawa mo." "Ang tanga na yon?" sagot ni mama. Masyado siyang abala sa trabaho para mapansin man lang na walang pagkakahawig sa kanya ang anak niya. Ngayon, sisimulan na ba natin o hindi? Narinig ko ang tunog ng mga damit na nahulog sa sahig bago nagsimulang umuga ng marahas ang kama ng mga magulang ko. Ba't parang naging Serex? Naging Wattpad. Oh, pabilis ng pabilis. May ua? Wala. Akala ko may ua. Hanggang sa unti-unti itong bumagal sa mahinang pag-uga bago tuluyang tumigil habang kumakalat ang amoy ng asupre sa kwarto. "Wow," hingal na sabi ni mama. "Kaya pala tinatawag kang prinsipe." "Huwag kang mag-alala, honey," tugon ng lalaki. "Kapag nag-18 na ang anak natin, siya naman ang magiging prinsipe at tayong dalawa ang maghahari magpakailanman." Oo na, alam ko. Kailangan muna ng tagapagmana bago maging hari. Ang gugulo talaga ng mga patakaran doon sa ibaba. Anyway, umalis ka na. Sa lakas natin malamang papasok na siya rito anumang oras. Fine. Kasabay ng isa pang nakasilaw na liwanag at tagundong na parang kulog, muling bumalot ang katahimikan sa kwarto. Nanatili akong nakatago sa aparador na yon na parang walang katapusan bago tuluyang umalis si mama para hanapin ako sa bahay.
Dahan-dahan akong lumabas at nagtungo sa banyo kung saan nagpanggap akong may sakit para hindi siya maghinala. Hindi ko kailanman sinabi kay Papa ang mga narinig ko at ang mga nakita ko. Nagpatuloy lang ako sa pamumuhay na parang normal ang lahat. Pero sinusulat ko ito ngayon dahil 1 linggo na lang bago ang ika-18 kong kaarawan. At wala akong idea kung anong naghihintay sa akin sa selebrasyong yun. Yan. Ito yung mga Reddit no? Yung mga parang may paano sa dulo. Oo, yung laging nasa dulo ang yung gut punch. Oo. Na parang siya, parang The Omen yung style ng kwento. Siya yung, ano ba yan? Hindi ang The Omen parang siya lalaki yung kasi yung no? next na no? Oo. Prince. Pero Prince munti ka na pang madulas Pero Paps, yung yan, di ba, 18, kunwari, babae ba yan? Lalaki. Prince Siya yung next na Ba't prince. 18? Sa legal age. Oo, legal age. sa legal age. Pero na-imagine ko kunwari pag anak ng ganyan, anak ni Satanas, nagdibo, anong mga 18 ang meron? 18 pitchforks. 18 burning candles? 18 red candles? Oo. Ano ba? 18 horns. Hindi Basta ang kulit no? Pero ano pala Paps ang mo? Ang point of view mo or opinion mo about sa mga yung mga satanista daw kuno dito? Mga artista, mga sabi natin na hindi, sumasamba kay Satan yan. Meron ba? Hindi. Akala ko sa mga international yan. Sa international Illuminati, di ba? Parang feeling ko, Paps, hindi ko parang feeling ko more into sinasabi na lang na Satanist. Pero ang totoong iniisip ko, or parang, hindi totoo ito yung parang tingin ko talagang nangyayari. Instead of Satanism, para siyang mga makakapangyarihang tao lang talaga. Na parang sa sobrang, di ba sabi nga natin, or parang nalaman natin na sa sobrang yaman minsan ng tao, hindi na siya natutuwa sa mga bagay na normal na yung parang para sa atin, nakakatuwa yun. Na parang naghahanap na sila ng ibang So parang feeling ko ganun, sa sobrang yaman at sobrang powerful nung mga tao na yon, may power na sila over dun sa ibang tao na parang kailangan, gusto kong gawin mo to. Gagawin nila. Pero hindi siya parang Satanism. In a way, parang evil din kasi ginagawa nila. Parang ganun. Pero parang feeling ko, hindi naman siguro literal na may demonyo or pero pwede silang related. Pwedeng related. Pero, hindi ko rin alam. Para kasing no? Naalala ko kasi yan, di ba, nung nakaraan yung kaputukan ng Epstein Files. Tapos, di ba, may mga fake news na kasali daw si Lady Gaga. Tapos, di ba, parang gumawa ko ng isang video doon na hindi totoo. Ang point ko lang doon sa may video ko is yung picture is hindi kasama sa Epstein File. Tapos ang dami nagsabi na, hindi, yan, satanista yan si Lady Gaga. Diba? Illuminati yan. Ganyan. Na parang, iniisip ko, yung mga tao na nagsasabi nun, may may proof na ba? Ewan ko. O ang pinagbabasihan lang din nila is mga YouTube videos ng mga conspiracy theories. Conspiracy din, parang feeling ko. Kasi, kung meron man, edi sana kumalat na. Oo. Unless, na-control din. Oo. At saka sa tingin mo, kung totoong nag-i-exist ang isang grupo ng mga satanista, tapos biglang na-reveal na si Lady Gaga pala ay member, ba't buhay pa siya ngayon? Oo nga, May ba sila? May kasunduan ba na, hindi, sige, i-reveal mo lang para makahikayat pa tayo ibang members, di ba? May ganun ba? Oo. Na parang, para maging open tayo sa public. Di ba dapat pag mga ganyan nga, parang secret organization. Tago dapat oo. Parang yung sinasabi nila na Illuminati, di ba? Secret organization. Pero ang dami ng info sa internet. Pero dati Paps, mabaliw-baliw din talaga ako diyan, lalo na nung mga, 'di ba, yung sa mga Illuminati, yung symbol nila yung triangle. Tapos ang dami mga videos Paps, yung mga na meron. Oo, na may mga triangle. Black Eyed Peas, si Kesha. Pero posible naman kasi Lady Paps Gaga, na meron talagang Illuminati, pero grupo 'yun ng mga powerful individuals talaga na parang alam mo 'yun, na parang gusto ko na subliminal way na lang yung mga symbols.
para ipakita na they exist, parang ganun. Ewan ko, na parang, Ano kasi nagiging magulo dahil doon sa sa idea nung Illuminati interpretation ni Dan Brown 'Di ba? ano bang, 'Di ba sa interpretation ni Dan Brown, mga grupo ng scientist 'yun oo. na kalaban ng simbahan. Iba pala ang Oo. ano niya doon, no? Parang gusto niya lang i-debunk na hindi totoo yung Bible, tama ba? Parang Hindi, oo, parang kasing hindi nagtatagpo ang religion tsaka science, 'di ba? Oo. Kahit nga sa kahit nga sa years hindi parang kunwari kung babalikan natin kung anong year yung creation, hindi siya tugma doon sa may sa kung ilang taon na rin talaga yung earth. Yung Earth, oo. 'Di ba? Oo. May ganun lagi silang Kasi contradicting. sa Bible parang walang dinosaur, no? Pati pa 'yon, 'di ba? May dinosaur ba sa Bible? Hindi siya nabanggit na eksaktong-eksakto. Kasi 'di ba ang unang Adam and Eve lang yung no? Oo. Tapos after na nun, 'di ba, series ng animal. Pero pag sa science kasi ang dami pang Mesozoic, may Oo, Paps, 'di ba? Sobrang dami. Mm. As in na parang kung susundin sa Bible, anong era lumabas si na Adam, 'di ba? Kung ginawa na yung di wala nang Basta siya, magulo siya. Pero maganda nga yung sa interpretation ni Dan Brown. Fiction lang yun Huwag kayong maniniwala doon na may di ba doon sa may Angels and Demons? Nagugulat ako pag tumutunog yung pinto. Ilang beses ko kasi pinanood yung Evil Dead Burn. Di ba yung una? Ang tapos, ganda nun. Dug. Tapos sakto goosebumps ako sa distributor. Ang ganda ng Pops no? Sabay sa tunog yung Sabay pagpapalit-palit. sa katok. Anyway, ilang na ba to? Ayan, may kwento ko pa ba? Meron. Ayun, sige. Last Ito. na kwento natin. Sige. Bago tayo matapos sa ating episode. At yung susunod na episode, pag kaya pa ng oras, kaya pa ba? Pwede tayong hindi. Kaya pa ba? Titingnan natin. Titingnan Kanina, Paps, ang kwento ko is about sa isang isla banda sa Mindanao. Oo, sa Davao. Di ba? Na parang feeling ko magiging familiar yung mga taga Davaoenyo. Ito naman, isang hotel sa QC. Hotel. Hindi ko lang alam kung Sinabi ilang kung star. saan? Hindi. Hindi. Okay. Sabi niya, grabe. Hindi ko makakalimutan tong experience ko sa first job ko. Share ko lang dito sa page, baka may mga taga-QC din dito na pamilyar sa hotel na ito. Sekretary ako ng owner ng isang maliit na hotel sa Quezon City. Dahil maliit lang siya, ako na lahat. HR, admin, pati sekretary ako na. Grabe, siya ang sugo. Oo, grabe. Yun kaya yun? Sa tingin mo? Hindi ko alam. Bale, solo lang talaga ako sa office most of the time. Okay naman nung first 2 years. Sanay pa nga ako magstay hanggang 10 p.m. kahit 5 p.m. ang out ko. Kasi hinihintay ko pa yung boss ko. Ito na yung kwento. One time nag-out ako ng 5 p.m. Dahil rush hour at sobrang traffic sa QC, naisip ko muna magstay sa isa sa mga vacant rooms malapit sa kitchen area para magpalipas ng oras. Mali ka na, Paps. May kitchen area wala namang kitchen dun, di ba? Di ba? Tama ba ako? Pero meron pa. Ay, hindi ko alam. Hindi pa kasi ako nakapasok dun. Hindi pa? Hindi pa. Masarap yung doon, chicken. Okay. Chicken. Tara. Pagtaas mag-check-in, chicken. Chicken. Yun ba yung chicken joy na tinatawag? Humiga ako sa bed, tapos nag-video call kami ng boyfriend ko. Mag-isa siya, Paps, mag-isa. Mag-isa lang siya. Magka-video call kami for about 30 minutes. Tawanan, kwentuhan, typical na usapan lang. Biglang nagbago yung mukha niya. Sabi niya, "Hoy, sino yung kasama mo dyan sa loob?" Parang naghihinala siya na medyo galit. Akala niya siguro may pinuslit akong lalaki sa room. Ako naman tawa lang. Sabi ko, "Ano ka ba? Wala akong kasama rito. Mag-isa lang ako." Iniisip ko na inaasar niya lang ako or nag-overthink lang siya. Pero biglang naging seryoso yung mukha niya. Kasama niya sa side niya yung pamangkin niyang bata. Sabi niya,
Meron nga eh, di ba? Tinanong niya pa yung pamangkin niya. Sumagot yung bata. Ang sabi ay, opo, meron siyang kasamang lalaki. Naka-uniform na black. Nanigas ako. Yung black uniform, yun yung suot ng mga supervisors namin sa hotel. Sabi ko, wala nga oh. Inikot ko pa yung camera sa buong room para ipakita na empty talaga. Sabi ng boyfriend ko, sa likod mo kanina, paghiga mo, may lalaking nakaitim na long sleeve. Clean cut yung buhok. Nakatalikod siya sa'yo. Doon na ako kinabahan ng malala. Paano magkakaroon ng tao sa likod ko? Pader na yung dulo ng bed. Nakita ko sa screen na pati yung boyfriend ko at yung pamangkin niya, takot na yung itsura. Sa sobrang kaba ko, tumatawa pa rin ako. Yung tawang pilit para hindi mahalata na takot ako. Pero ang totoo, hindi ko na alam paano lalabas ng kwarto. Dahan-dahan akong tumayo. Sa sobrang taranta ko, hindi ko na nasuot yung sapatos ko. Dahan-dahan ako lumabas habang ka-video call pa rin sila. Kunwari nagbibiro pa rin ako na wala naman eh, puro kayo biro. Pero yung kabog ng dibdib ko parang lalabas na sa ribcage ko. Pagkalabas ko ng pinto, tumakbo ako ng mabilis papuntang kitchen. Naabutan ko yung cook namin. Halos mamutla na ako. Nakiusap ako sa kanya na kunin yung sapatos ko sa loob ng room kasi hindi na talaga ako babalik doon. Tinanong nila kung ano ang nangyari, kaya kinuwento ko habang nanginginig pa. Biglang nagkatinginan yung cook at yung isang supervisor na matagal na doon. Sabi nila, baka yung supervisor na namatay dati yun. Doon sa kwartong yun talaga siya nagpapahinga kapag panggabi ang shift niya. Diyos ko, doon ko na-realize na hindi lang pala ako ang mag-isa sa room na yun. Grabe no? Habang tumatagal ako sa hotel na yan, parang mas nagiging active sila. Hindi lang pala tuwing gabi may paramdam. Kahit tirik ang araw at katanghali ang tapat, hindi sila nangingimi. Anong nangingimi? Nangingimi? Nangingimi. Ano yun? Nahihiya? Akala ko nagjo-joke ng iimi. Parang ganang iimi. Kimi lang ba? Anyways, alam mo Paps, nung yung habang binabasa ko yung story, parang kinilibutan din ako dun sa part na, ang nakakita kasi, yung ka-video call. Oo. Tapos na nakakita yung nakatalikod. Alam mo yung... Iba yung Paps eh. Parang lalo na pag video call kasi, alam mo kapag may tao talaga, may kita mo eh. Pero parang imagine ko creepy nga. Pero mahirap kasi Paps, kapag video call, di ba ang malaki sa screen mo, yung kausap mo. Tapos yung screen mo maliit lang. Tapos usually, hindi mo naman tinitingnan yung screen mo eh. Ay hindi Paps. Ay oo, ang makikita mo yung kausap mo. Hindi, I mean yung malaking part sa video call, yung kausap mo. Oo. So yung babae, hindi niya din talaga makikita kung meron sa likod niya, di ba? Kasi nakatingin siya dun sa kausap niya. Oo. Tapos ang nakakatakot, Makes sense, no? ang nakakatakot sa part ng kabila naman doon sa jowa niya, may nakatalikod. Oo. Na clean cut pa daw. So ibig sabihin kita na tabas, no? Tapos ang alam ko Paps, hindi pa naman yan na-video record. Yung ano? Hindi mo pwede screen record ng video call eh. Ah, talaga ba? Ewan ko may mga app ata na pwede pero sa iPhone kapag tinry mo screen record parang ay pwede pala ata pero walang audio. Pero Pops kasi kung ganun, sino ba naman mag-iisip na ito i-video record ko para may pruweba. Sa bagay. Paano kung split second lang pala nagpakita? Pero creepy pa rin. Yung walang galawan, nakatalikod. Oo. Tapos naka-uniform. Nakatayo, pader, tapos nakaharap sa pader. Oo, nakaharap sa pader, tapos clean cut. Sabi. Sana hindi ko ma-experience yun. Ang alin? Yung mag-face the wall. Akala ko yung mag-check-in. Mag-check-in, Joy. Ayun. So, kung nakikinig pa kayo sa episode na to, maraming salamat sa pagstay. At marami pa kami mga share na kwento. Kung nagustuhan nyo tong episode na to, mag-comment lang kayo kung meron pa kayong mga suggestion sa mga susunod na episodes. Ayun na nga. Kung gusto nyo, pwede rin naming i-remaster yung mga kwento dati. Paano bang gagawin doon, no? Gusto nyo bang gano'n? Parang laro lang eh, no? Oo, gusto nyo bang gano'n? Remastered. Oo, gusto nyo bang gano'n? Magkaroon ng episode ng The best of Oo, pwede. Oo. Pero hindi lang basta ipi-play. Parang i-remaster natin. Ikukwento ulit
Pwede, no? Oo. Pwede, oo. Maganda yun. Lalo na para sa mga bagong nanonood. Oo, na para- Hindi nyo Kasi, Paps, malamang hindi pa nila nakikita yung mga videos, yung mga wala sa page. Ay, oo, tama. Pwede natin yun i-share. Oo, Hanap tama. tayo doon. Oo. Hanap tayo doon. Kasi, imbis na pero marami tayong listener na matyaga, Paps, ha? Oo, Yung inuubos pinanood talaga lahat. isa-isa. Oo. Kaso, syempre, merong mga kwento tayo na wala doon. Nandun sa kabila. Oo, yun nga. So, yan, sige. Maganda yun. Magkakaroon kami ng isang episode na i-remaster namin yung mga lumang Or kwento. pwede rin, gawin nating parang segment. Kasi si Prey, meron siyang reading segment eh. Oo. Gawa tayo ng remastered na Oo, story. kwento ulit. Na segment. Tapos ewan ko, tingnan natin kung paano natin na yun yan. So, Ayun ako yun. yung picking wife na naman. Mukhang ikaw, anong Oo. pick mo? Ha? Anong pick mo? Ang pick ko, siguro yung mga urban legends dati nung bata ako. Yung isa doon. Ang maganda, ang naisip ko maganda mo i-remaster yun eh. Yung Katok, yung reincarnation ng babae, yung tutulak, Oo. tapos yung ano ba? Basta marami dun sa mga sa mga lumang version eh. Sa may kabaong, Paps, Ano yan? pinapakuan. Oo nga, no? Maganda rin yun. Sige, basta magkakaroon kami ng ganyan. Sige. Ayun. So, maraming salamat sa mga sumusubaybay pa rin sa The Red Door Podcast. Make sure na nakafollow kayo sa Facebook at sa Instagram namin. At kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa YouTube namin, make sure na nakasubscribe ba and hit mo yung notification bell para updated ka. Dahil may mga i-release na kaming mga vlog. Correct. Ulit. Na-edit na ni Prey eh. Na-edit na ni Prey. Mamaya ba ang upload niyan? Hindi ko lang sure. Dapat. Or, yun. Anyway. Yun. So, again, ako si Tito Ian Lee. And ako naman si Tito James Zhu at kami ang The Red Door Podcast PH. Bye. Si Prey wala. Next na lang. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.